Okay, pag-usapan naman natin ito. Pagbisita ni Inday Sara Duterte kay Ramil Madriaga sa detention. Isang isyu na hindi malulusutan ng denial at hindi matatakpan ng politika. Sa batas, hindi sapat ang ingay, denial at pag-iwas, lalo na kung ang tinutukoy ay Vice President ng Republika. Yes! Sa usaping ito, malinaw ang hamon. Ebidensya, hindi palusot. At sa lahat ng pagtatangka na ilihis ang usapan, iisa ang pangalan na nananatili nasa sentro na aligasyon. Inday Sara Duterte. Mga katotohanan na hindi natin maramdaman. Ang pundasyon ng issue. Umani ng malawak na atensyon ang mga ganitong aligasyon. Umano'y personal na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga habang si Madriaga ay nasa detention. Ilang araw bago maisagawa ang isang controversial na apidabit. Hindi ito paratang dahil may oras at may konteksto at sunod-sunod na pangyayari na kailangan na ipaliwanag. Ang Malacanang at ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ay wala sa equation. Walang masisi na iba. Isang press conference ang mariing nilinaw ni Attorney Raymond Palad, abogado ni Madriaga. Hindi nagmula sa Malacanang ang mga aligasyon. Walang utos at walang impluwensya mula sa palasyo o koneksyon sa Pangulo. Ang pag-uugnay sa Malacanang ay isang misleading at nagpapalabo ng issue. Sa puntong ito, malinaw na hindi ito pakana ng palasyo. Hindi ito demolition job ng administrasyon. Hindi ito gawa-gawa lang laban sa kung sino man. Kung gayon, kanino nagmula ang aligasyon? Ang sagot ay malinaw, kay Ramil Madriaga. At ang binanggit na pangalan ay Sara Duterte. Walang political embellishment dahil direktang salaysay ng mismong pinanggalingan. At binigyang diin ni Palad ang kanyang obligasyon bilang abogado. Kaya wag niyong lituhin ang tao. Dun lang tayo sa totoo.